Gulat na gulat ang CEO nang matuklasan na ang sports car na dapat ay nasa kasa para sa maintenance ay minamaneho ng isang basagulero sa kalye. At napakayabang pa nito dahil sa kawalan ng kaalaman, inakala pa niyang ang mamahaling sasakyan ng lalaki ay isang mumurahing brand lang na nagkakahalaga ng ilang libo, kaya naman tinodo niya ang tapak sa gas. At dinurog ang likuran ng sasakyan ng CEO ngunit, hindi niya man lang namalayan ang kanyang pagkakamali. Kasama ang kanyang mga alipores, galit na lumapit siya sa sasakyan ng lalaki, at walang tigil na kinatok ang bintana, nauna pang mag-akusa. Binaliktad pa niya na ang lalaki ang bumangga sa sasakyan niya, alam ng lalaki na isa itong sakit sa ulo. Kaya ayaw na niyang patulan pa sila, at agad niyang sinabihan ng assistant na tawagan ang mga pulis. Hindi niya inasahan na nang makita ng basagulero na hindi siya pinapansin, inutusan niya ang kanyang mga kasama na piliting buksan ang pinto gamit ang kamay. Ngunit ang lalaki ay isang makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo, paano niya papayagan ang ganitong kahihiyan? Kaya agad siyang bumaba ng sasakyan. Nang handa na siyang harapin sila, sumenyas ang kanyang assistant na tingnan niyang mabuti ang plaka. Nang makita niya ito, laking gulat niya kaninang umaga lang ay inutos niya sa kanyang asawa na dalhin ito para sa maintenance. Libo-libong tanong ang nasa isip niya. Bakit nandito ang sasakyan? Ngunit ang lalaking oportunista ay mayabang na sumagot. Payabang niyang sinabi na bigay ito ng girlfriend niya, si Hao Chen, ang CEO ng Nancheng Group kahit nabigla. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang pagtaksilan ng asawa niya, kaya tinanong niya ulit ang oportunista. Anong ebidensya mo na girlfriend mo siya? Hindi niya inasahan na maglalabas talaga ito ng kanilang sweet na litrato. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lalaki na para siyang napapaligiran ng malawak na damuhan ang taong kanyang inalagaan at pinahalagahan. Hindi niya akalain na matagal na pala siyang niloloko nito. Mahal na mahal ni CEO si Kuya Deng namin. Nakita mo ba? Gusto ni Kuya Deng ang Nautilus. Binili niya agad ng walang alinlangan sa sandaling iyon, pakiramdam ng lalaki ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ilang taon siyang nagpakahirap sa mundo ng negosyo, lahat ng kinita niya ay inaling niya sa kanyang asawa. Binigyan niya ito ng marangyang buhay. Hindi niya inasahan na sa huli, para lang pala siyang isang tanga na nagpagod para sa iba. Ang galit ay parang apoy na kumalat sa buong katawan niya. At ang lalaking oportunista ay patuloy pa sa pagyayabang, hinihinga ng lalaki ng 3 milyon at 3 beses na pagyuko. At doon na matatapos ang usapan. Ang mga salitang ito ang tuluyang nagpasiklab sa galit ng lalaki. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa lalaking oportunista, na bumagsak na parang sako. Hawak ang mukha habang umiiyak sa sakit at sa sandaling iyon, dumating na ang mga pulis. Agad siyang umiyak na parang naapi, isinusumbong na hindi lang binangga ng lalaki ang kanyang sasakyan, kundi sinaktan pa siya, pero hindi madaling maloko ang mga pulis. Isang tingin pa lang, alam na nilang siya ang may kasalanan sa lahat, tailgating at posibleng reckless driving pa. Kung hindi siya magbabayad, dadalhin siya nito para magtrabaho sa loob ng ilang buwan. Nang marinig niya ito, bigla siyang naduwag. Kaya wala siyang choice kundi tawagan ng babae. Baby, ako to, si Gia mo, nagdadrive ako kasama mga tropa para mamasyal. Tapos nabangga ako ng isang walang kwentang tao okay ka lang ba? Tinaktan pa niya ako, baby, pumunta ka na dito. Sige, papunta na ako ngayon din. Oo nga pala, tawagan mo agad yung insurance company, may 3 milyong insurance tong mamahaling sasakyan. Nang malaman ng lalaking oportunista na may 3 milyong insurance, lalo siyang naging mayabang at sumisigaw na sapat na ang 1 milyong bayad. Ang hindi niya alam, kulang pa ang perang iyon pambili ng ilaw ng sasakyan. Ayaw na siyang patulan ng lalaki. Kaya tinawagan niya ang taga-insurance. Pagdating ng taga-insurance, natulala siya. Isang Volkswagen na may mga letra. Naku po, kahit ibenta mo pa lahat ng gamit mo, hindi mo to mababayaran. Buti na lang, ayon sa report, sinadya ng oportunista ang pagbangga kaya hindi kailangang managot ng insurance company. Ibig sabihin, kailangang maglabas ng sariling pera ang oportunista, pero may ganoon ba siyang kalaking pera? Kaya tinawagan niya ulit ang babae, at ang babae, para protektahan ng kanyang pinakamamahal, ay humingi ng 1 milyon. Nang marinig ito ng lalaki, lalo siyang nagalit. Walang pag-aalinlangan siyang tumanggi. Gusto niyang makita ang reaksyon ng asawa niya pagdating sa lugar. Hindi niya inasahan na uutusan pa ng asawa niya ang pinakamamahal nito na sirain ang kanyang sasakyan. Dito sa Jiangcheng, wala pang nang-ahas na kalabanin akong si Hao Zizi. Kung sino man ang manggahas na saktan ng tao ko, kukunin ko ang buhay niya. Kaya naman, kumuha ng isang card ang oportunista at inihagis sa lalaki ang sasakyan ay binili na niya.
Ayaw nang makipagtalo ng lalaki at sinabing baka kahit gulong ay hindi niya mabibili sa halagang iyon. Ngunit, hindi sila naniwala at sinabing ang sasakyan niya ay nagkakahalaga lang ng 100,000. Habang nagtatalo sila, sakto namang dumating ang manager ng forest shop. Inilabas niya ang kontrata ng pagbili ng sasakyan ng lalaki. Sinabi niyang isang napakamahal na sasakyan ang sinira niya, na baka ilang buhay pa ang kailanganin niya para mabayaran ito ngunit, hindi pa rin siya natinag. Naglabas pa siya ng isang supplementary black card agad itong nakilala ng lalaki bilang card na ibinigay niya sa kanyang asawa. Pero, kani-kanina lang ay na-freeze na niya ang lahat ng card ng asawa niya at tama nga, sa susunod na segundo. Tumawag ang asawa niya, humihingi ng 10 milyon kung hindi nangyari ito ngayon. Gaya ng dati, pagbibigyan pa rin siya ng lalaki pero simula sa sandaling ito, hindi na siya papayag. Ngunit, hindi pa rin sila naniwala hanggang sa ilabas ng lalaki ang rehistro ng sports car. Para saktan ng tao ko. Baby. Ikaw. Bakit ka nandito? Bakit nandito ka? Ikaw. Bakit nandito ka? Shiko, Shia. Kilala niyo ba siya? Pagdating ni Hao Chen, ikaw muna ang kausapin niya. Nanunood lang ako sa loob ng sasakyan. Gusto ko talagang makita ng maigi. Hao Chen. Tunay na pangit na mukha. Sige, hayaan mo na ako. Siya kasi, kasapi ng South City Group. Mga tauhan Madali na ito. Baby, hindi ka ba ang presidente ng Chengnan Group? Tanggalin mo siya para sa akin. At yung lalaking iyon din, nang utang siya sa akin ng 10 milyon. Nako, kakaiba. Nasaan ang lalaking iyon? Hindi kaya nakita kanya, at natakot kaya siya kaya nagtago, kasi sanay siya sa akin. Huwag kang mag-alala muna. Ano ba talaga ang nangyari? Nagmaneho ako para sunduin ang kliyente, pero sinadyang tinamaan niya ako sa likod. Hindi lang niya inamin ang kanyang kasalanan, pati ang sasakyan ng kumpanya ay sinira niya. Sumisigaw pa siya na, patawagin ang girlfriend niya para ayusin ako. Hala, sandali lang, Ginang. Chin, hindi mo naman. Siya nakasintahan, di ba? Ginang Chin. Kamag-anak ko siya sa malayo, nang hiram siya ng sasakyan ko, para sa isang malayo ang biyahe. Hindi ko akalain na magkikita tayo. Bata pa ang pinsan ko, matigas ang ulo at hindi marunong. Kung may nagawa siyang mali, pasensya na lang. Pero, ito ay sasakyan ng kumpanya ko. Bakit ka nagmamaneho ng ganitong mahal na sasakyan, at pinapabayaran mo pa ang pinsan ko? Ganito. Ibalik mo muna ang pera, tapos, maayos na. Humingi ng tawad sa pinsan ko. Tungkol dito, ganito na lang. Hindi ko na ito dadalhin kay Chinsong. Ano sa tingin mo? Sadyang siya ang sumalpok sa likod, at sinadya pang sirain ang sasakyan. Ako pa ang kailangang mag-refund at humingi ng paumanhin. Sino ang magbabayad sa sira ng sasakyan? Ibig sabihin ni Ginang Chin, hindi naman siguro ako ang papalitan. Diba, sasakyan ng kumpanya ito, nasira sa kamay mo. Kung hindi ka magbabayad, sino ang magbabayad? Hindi ko inakala na sa likod. Ganito pala kasabang si Hao Chen. Mukhang madalas niyang gamitin ang aking pagkakakilanlan para manakit ng iba. Siya ang sumire sa sasakyan. Hindi ko siya pinapasok sa presinto. Ay pagpapakita ng awa ko. Ikaw. At saka, ako ang assistant ng presidente ng Chengnan Group. Ikaw ay may bahagi lang sa Chengnan Group. Hindi ikaw ang namumuno sa Chengnan Group. At ang sasakyang ito, hindi rin ito pag-aari mo. Wala kang karapatang humingi ng kompensasyon sa akin. Kung may reklamo ka man, pwede kong tawagan si Ginoong Chin ngayon din. Tingnan natin ang sasabihin ni Ginoong Chin. Assistant Zhang, Ginoong Chin. Ganti sa ganti. Matapos ang mata, mata rin. Paano kanya sinaktan? Ganon din ang gawin mo sa kanya. Bumawi ka ng doble. Ikaw ay matalino rin. Alam mo kung paano pumili. Bakit naman? Baby. Ay, baby, ayos ka lang ba?
Nang ahas kang sampelan ako, para kay Ginoong Chin ang sampal na to. Ang unang sampal, ay para sa pag-aangkin mo, bilang presidente ng Chengnan Group. Ang pangalawang sampal, niloloko mo siya at nilalabag ang tiwala. Tinataksil mo si Ginoong Chin. Napakabuti ni Ginoong Chin sa'yo. Binigyan ka pa niya ng bahagi. Hindi ka niya pinagsawalang bahala sa pagkain, tirahan, at iba pa. At ikaw naman, nagtatago ka pa kay Ginoong Chin. Kasama ang taong walang hiya na ito, mga lalaki at ikaw. Huwag mo akong kalat-kalatin ng ganyan. Saan mo nakita na niloko kita? May ebidensya ka ba? Pwedeng patunayan ng mga tao dito. Lahat ay nakakita. Tama. Sabi ni Deng Jia na ang kanyang girlfriend ay darating para suportahan siya. At saka dumating ka na. Hindi kami mga tanga. Nakikita namin lahat. Palagi siyang tumatawag sa girlfriend ng taong ito. Akala ko hindi siya ang pangulo ng Chengnan Group. Ginamit ang sariling asawa para ipaglaban ang kanilang teritoryo. Nagbabayad para sa lalaki. Ang kapal ng mukha talaga. Isara nyo ang mga bibig nyo. Isara nyo. Sino mang magsasalita pa ng kahit ano, ipapadala ko siya sa dagat para pakainin ng isda. Baby, ikaw, may asawa ka na, at siya pa ang presidente ng Chengnan Group. Hindi mo pa ba maintindihan? Ang presidente ng Chengnan Group ay si Chin Song. At ang sinasabi mong girlfriend ay ang misis ni Ginoong Chin. Ikaw. Wala kang iba kundi isang taong nakikialam sa kasal ng iba. Bilang assistant ni Ginoong Chin, ipapaalam ko ang bagay na ito kay Ginoong Chin, Ginang Chin. Maghintay ka na lang, kunin ang kasunduan sa paghihiwalay ni Attorney Chin para sa kanya. Hawakan mo siya. Bitawan mo. Baby. Sinasabi niya ba ang totoo? Ikaw ay kasal na. Ako ang maliit na mahal. Gia, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Sa huli, aalis din ako sa kasal na to. Pero, hindi pa panahon ngayon. Sa grupo ng Timog Kanluran, isa pa akong tao sa laylayan. Wala akong kapangyarihan. Nais ko sanang kunin ang kapangyarihan ng kumpanya mula sa kamay ng lalaking iyon. At saka kita sasabihan, baby, nasabi ko na sa iyo lahat. Huwag mo akong sisihin, ha? Baby, sanayin mo ako. Hindi kita sinisisi, Xianyu. Pero paano naman ang taong ito? Paano natin siya haharapin? Abogado Chen, tulungan mo akong gumawa ng isang kasunduan sa paghihiwalay. Nakuha ko na ang ebidensya ng pagtataksil ng asawa ko. Gusto ko siya. Kaya syempre, para mapahimik siya, magbitiw sa lahat ng ari-arian. Pakawalan mo ako. Anong gusto mong gawin? Hao Chen, sasabihin ko sa'yo, mas mabuti pang pakawalan mo na ako agad. Kung hindi, pagsisisihan mo. Pagsisisihan. Ganito na ang sitwasyon. Ano pa ba ang pagsisisihan ko? Baka naman. Hindi mo nagawang saktan ako sa gitna ng kalsada. Matagal na kitang hindi gusto. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang sekreto mo. Ikaw ay may gusto kay Chin Song. Tama ba? Wala kang ama at ina. Mula pagkabata, sinuportahan ka ng Chengnan Group dahil sa paghanga kay Chin Song. Pumasok ka sa kumpanya ni Chin Song. 3 taon na ang nakalipas. Nasaktan si Chin Song. Nabulag sa magkabilang mata. Ikaw iyon. Maingat na inaalagaan siya. 3 taon na ang nakalipas. Ang nag-alaga sa akin ay si Zhang Xin. Alam mo ba, bakit ako ang pinakasalan niya? Dahil palagi niyang iniisip na ang nag-aalaga sa kanya ay ako. 3 taon na ang nakalipas. Nasugatan si Chin Song. Ginoo, dinala mo siya sa ospital. Narinig kong dumating ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng sa ospital. Nais ko sanang makatagpo siya ng hindi inaasahan. Ngunit nakita ko na nauna ka na. Nagpapalalim ng relasyon sa kanya. Pero ikaw rin ang tamad. Hindi mo pa nga siya sinabihan. Sino ka? Kaya, pumasok ako sa pagkakataon. Kamusta ka na? Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi mo inaasahan, di ba? Galit ka ba? Sobrang nawawalan ka na ng pag-asa. Ano, ha? Hindi ko inaasahan ang aking kasal ay isang malaking panlilinlang pala. Matagal ko nang alam.
Palitan mo ako, ang kasama ni Ginoong Chin, ay ikaw. Ngunit wala akong pakialam, ang mahalaga sa akin, ay kung masaya si Ginoong Chin, kung siya ay masaya. Zhang Xin, HMP. Chin. Ginoong Chin, huwag kang lumapit, hindi pa panahon. Anong sinasabi mong nagmumurmur? Huwag mong sabihin na, ikaw ay napakabuti. Ibang kumpanya ay nag-aalok ng mataas na sahod para sa'yo, pero ayaw mo namang pumunta. Hindi ba't iniisip mo lang, na samantalahin ang pagkakataon? Ikaw nga hindi ka rin naman mabuti. Iba ako sa'yo. Oh. Basta makasama lang siya. Ako na ang masaya na. Zhang Xin. Ay nako. Ang saya-saya niya talaga. Pero sayang naman, yung mahal niya. Ako lang ang nakikita sa mata niya, sa puso niya. Hindi ka man lang kasing halaga, ng isang hibla, ng aking buhok. Dalhin mo siya. Opo, pakawalan mo ako. Sandali lang. Ilan lang ninyo siya ng ilegal. Anong balak ninyong gawin sa kanya? Sa tingin ninyo ba, wala nang batas dito? Pakawalan ninyo siya agad. Ano ba? Gusto mo bang makialam? Bayani na nigang iligtas ng dalaga, dahil sa inyo. Gusto nyong labanan ako. Asawa, may tawag ka. I swipe para sagutin, Chin Song. Bakit siya tumatawag sa akin sa oras na ito? Hello, asawa. Anong nangyayari? Nasaan ka na ngayon? Nasa labas ako. Nag-aasikaso ng ilang bagay. Nasa labas. Bakit naririnig ko ang boses ng assistant kong si Zhang Xin? Zhang Xin. Asawa, nakarinig ka ba ng bingi? Paano naman ako? Naririnig ko ang boses ni Zhang Xin. Asawa. Bakit palagi mong binabanggit yung babae na si Zhang Xin? Anong maganda sa kanya? Hindi mo alam. Sobrang galit siya sa akin. Hindi niya ako tinitingnan bilang asawa ng CEO. At narinig ko pa. Palagi niyang binabash ako sa likod. Asawa, itong bagay na ito, kailangan mong ipaglaban ako. Ipaglaban? Paano kita ipaglaban? Tanggalin mo siya. Tama, mahal, nakahanap na ako ng mas maganda para sa'yo. Mas maganda, mas mahusay na katulong. Ang pangalan niya ay Deng Jia. Siya ay aking malayong pinsan. Siya ay mapagkakatiwalaan at masipag. Mapagkakatiwalaan at masipag. Kung pumayag ka lang, bukas, pwede na siyang magsimula. Bago ang proseso ng pagpasok, baka gusto mong balikan muna. Balikan. Balikan. Ikaw. Bakit ka nandito? Ginoong Chin. Sabi mo kanina na magpapalayas ka ng sino? Dahil kay Zhang Xin na babae, nagsalita siya ng masama, kaya gusto kong ipalayas mo siya. Pero, yun bro, hindi naman kailangang tanggalin siya. Basta, mag-sorry siya sa pinsan ko. Ayos na iyon. Hindi ba siya boyfriend mo? Paano naging pinsan mo siya? Kanina nasa loob ako ng kotse, malinaw kong narinig Sabi ko kanina, saan ka napunta? Ganun ba? Pumunta ka sa loob ng kotse para magpanggap na ako, asawa, sa kanya. Ngayon, pinagsabihan niya ako ng 10 milyon. Tumawag ka na agad ng tao ngayon. Putulin mo siya ng walang awa at itapon sa lawa para pakainin ng isda. Ngayon, gagawin ko sa kanya. Anong nangyari, baby? Anong kinatatakutan mo? Sino siya? Kaya pa ba niyang kainin tayo? Sabihin mo ng diretso sa kanya, sino ako? Siya. Siya ang asawa ko. Chin Song. Ano? Ikaw ang asawa ni Chen Chen, presidente ng Chengnan Group. Ano? Ikaw ang asawa ni Chen Chen, presidente ng Chengnan Group. Ginoo Chin, salamat sa iyong pagsisikap. Ako ang maghahatol ng katarungan.
Mahal. Hindi ito ganoon. Si Deng Jia ay malayong pinsan ko. Nagkaroon siya ng aksidente sa daan. Hindi ko inakala na ikaw pa. Hindi ito ganoon. Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa ba? Itinuring kitang mabuting asawa. Sinusuportahan ang iyong mga pangangailangan, kayamanan at kasaganaan. Ngunit hindi mo alam ang iyong halaga. Ginagamit ang aking pera para makipagrelasyon sa iba. At ginagamit pa ang aking mamahaling sasakyan. Ang mga kahihiyan mong ito. Kailangan ko bang ulitin pa? Mahal, nagkamali ako. Pero mag-asawa tayo. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Basta't handa kang patawarin ako. Gagawin ko ang kahit ano ang gusto mo. Huli na ang lahat. Napagpasyahan ko ng magdiborsyo sa'yo. Pero bago magdiborsyo, kailangan nating ayusin ng maayos ang halaga ng nasira sa mamahaling sasakyan na ito. Ginoo Chin, natapos na ang inspection sa Forest Shop. Ito ang halaga ng pinsala sa luxury car. Narito ang kabuoang bayarin. Limitadong edisyon na luxury na mat na pad. May dumi pa sa upuan ng sasakyan. Kailangan ng paglilinis, 500,000. Bukod pa rito, may mga ilaw at katawan ng sasakyan na kailangang ayusin dahil sa gasgas. Kabuoang 3 milyon. 3 milyon. Nagnanakaw kayo. Lahat ng gastos, lahat ay opisyal na may malinaw na presyo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan mismo. Kabuoang 3 milyong kompensasyon. Iyong boyfriend ba ang magbibigay? O ikaw mismo ang magbibigay? Ito. Baby. Ito ang sasakyan na hiniram mo sa akin. Ikaw na ang bahala sa bayad nito. Ano ba? Hiniram ko lang sa'yo. Kahit na, ikaw pa ang humingi sa akin. Naipahiram ko ang sasakyan sa'yo, baby. Wala pa akong trabaho ngayon. Wala akong kahit isang sentimong ipon. At saka ngayon, walang makakatulong sa akin, maliban sa'yo. Ikaw lang ang makakapagbayad sa akin. Pero, ngunit, huwag ka nang mag-atubili. Kung hindi mo ibibigay ang pera sa kanya, Chin Song, hindi siya titigil ng basta-basta. Mahal. Sa